Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa Motus. At itong battle na to, matagal na tong naka-line up para sa akin. Rick Hinaro versus J-Doc. So personally, gusto ko siyang mapanood. Walang nag-request, walang kahit na ano. Feeling ko kasi dikdikan yung battle na to. Technical kung technical, bara kung bara yung laban na to. Kung titignan mo sila, kung kilala nyo sila, Rick Hinaro at J-Doc, kung kilala nyo sila, masasabi nyo na on paper, sobrang match ng laban. Magkakatalo na lang sa delivery. And sa preference ko, sa tingin ko lamang si Rick Hinaro sa delivery. Pero sa teknikalan, sa mga punto, sa tingin ko sasabay eh. Magkakasabayan to. So, pautakan na lang, pagandaan na lang ng mga napiling references at mga napiling angulo para sa isa't isa. Pero ayun uulitin ko, wala nag-request nito and I picked this battle personally kasi knowing them both, feeling ko magiging bakbakan yung battle na to. So ayun, hindi ko na papahabahin pa, hindi ko na patatagalin pa. Rick Hinaro vs J-Doc, game. Pinili nyo mauna. Unang banat para kay J-Doc. Game. Ambush Shakes. Mapakinggan natin. Yo! Pansin nyo ba ito mag-deliver? Deliver agad yung angle ni J-Doc kay Rick Hinaro, which is kasasabi ko lang kanina. Unang banat para kay J-Doc. Ambush Shakes. Mapakinggan natin. Ambush 6. Yo! Pansin nyo ba ito mag-deliver? Tigil yung sigaw. Tanga! Mukhang ogag ka, men. Nasa entablado ka na, Rick. Mukhang nagpa-practice ka pa rin. Sa laban mo kay Poison tsaka kay Vicente, nandun yung ebidensya. Kitang-kita niyo yung gigil sa mukha pag nagdi-deliver eh. Kaso yung boses niya mahina. Pero dahil dyan, nasabi ko kakaiba ka dahil may talento kang lumilitaw. Hindi siya nagpapa-apekto kahit walang humihiyaw. Basta't siya'y bumibitaw. Kasi ang hirap maging agresibo, tol. Nang hindi sumisigaw. Sabi niya pa no? Wait lang. Apekto kahit walang Nasabi ko kakaiba ka dahil may talento kang lumilitaw. Hindi siya nagpapa-apekto kahit walang humihiyaw. Totoo 'yun, no? Totoo 'yun yung angulo yung linya ni J-Doc na hindi siya nagpapa-apekto kahit walang humihiyaw. Totoo 'yun. Hindi si Rick Hinaro hindi siya nadidistract kasi 'di ba, yung ibang battle MC kapag binitawan nila yung isang linya or punchline, nag-expect sila na mag-iyawan yung tao. So, ang nangyayari, ang tendency, mawala sila, madidistract sila. Si Rick Hinaro, may mag-react man o wala, tuloy-tuloy siya mag-deliver. At ayun yung pinaka magandang, syempre, katangian din kasi wag kang mag-expect, no? Tuloy ka lang, 'di ba? Kung may mag-react man, minsan pinapatigil ni Rick para hindi siya mawala. So, ayun. Kaya nga, ang sabi ko kanina, si Rick Hinaro, ang lamang niya para sa akin is yung delivery niya. So, yan. Basta't siya'y bumibitaw. Kasi ang hirap maging agresibo, tol. Nang hindi sumisigaw. Sabi niya pa no? Sa classic na battle, ako ay panabay. Ha? Talaga? Yun na yung mga bara mong siniksik para kay Poison?
Yun ay kumonekta lang sa mga kinwento niya before. Dahil nagmistulak ang si Elsa ang dumaan sa eskinita para saksakin ni Gregor. Para saksakin ni Gregor. Niwala man lang naging saysay yung pagitan nyo sa tangkad. Dahil kahit katiting, hindi ka niya pinadikit. Igudala kay Nate Robinson, panis nung sinubukang makipagdakdakan sa maliit. Nasa harap ka na ni Looney noon, Rick. Kaso yung pinakita mo, sobrang whack, tol. Kung di ka umubra sa may height na 4'2", anong magagawa mo sa may standing na 9'4"? Tignan natin. Kaya pagkatapos nun, yung kumugan, wala na. Di na nasundan. Nagkanda... Kumugan ha, tama. Sunugan sa Kumu, doon sila naglaban ni Poison. So, ayun yung may linya si Poison na Bomberman. 'Di ba? Yung niline mark ni Poison 13 yung Bomberman na linya daw ni Rick sa ibang battle. So, yun. Classic na battle. Ang ganda, ang lakas ni Poison doon, guys. Pwede nyo panoorin yun. Kung magagawa mo sa may standing na 9'4", tignan natin. Kaya pagkatapos nun, yung kumugan, wala na. Di na nasundan. Nagkanda leche-leche. RH ba naman gawing alay? Puta sa'yo pa sila dumepende. Pero sa ginawa nilang aksyon, nasabi kong hindi yun pwede. Pulang kabayo ba naman ni alay? Talagang tatakbuhan ka ng swerte. Pero kung ako yon, wala akong barang sasayangin. Sila'y bubusugin sa kadahain. At yung ganong performance mo, hindi ko gagayahin. Kaya sa lahat ng ligang natungtungan ko, sa akin yung itapat yung 13, pangakong di kayo mamalasin. Kasi ito na daw yung di pang karaniwan. Kanyang sabi, well, let's go. Ating talakayin niyang inispread mo na fake news doon na bulgar. Kanyang pagkasinungaling, kaya take notes kung siya'y di pang karaniwan ni bakit di umubra nung may naka face to face na beast mode. O tinalo rin ako ni Vicente. Pero to, panay choke. Habang ako, nakipagkalabawan ng dikit. Sumabay sa pagka-agresibo, di kabado na kagaya nitong lintik. Kaya ito'y sukli kay Kuya Sight. Sa muli niyang pagbitbeto, ito'y handog kay Everready, yung di pang karaniwang merong daga sa dibdib. Yan na yung todo mo, ha? Paano mo ako mamamain? Kung yan yung di mo pang karaniwan, ito yung karaniwang lakas na laging makikita nyo sa akin. Kasi ang ganyang pananaw mo, parang sinabi mong gusto mong lisanin tong mundo ng mga tao, yan yung pinapakita mong malinaw. Kung ganun, pues, welcome sa mundo ng mga mahalimaw. Pero matagal mo nang nilisan tong mundo. Simula nung kumagat ka sa Poison, namatay ka na. Kaya pagdating niya kay Vicente, bodybag na siya. Ngayon sa Doc pa dumiretso, alam niyang siya'y may kalalagyan kapag ako nagpatikim. Ngayong Doc nakaharap, otopsiya ka na lang para tuluyang malibing. Sanhi ng pagkamatay, katangahan, kapabayaan, puro dahilan. Hoy! May pamilya, trabaho ako, pero lahat ng laban na paghahandaan. Walang pinapakita sa sablay, nakatodo kada habe. Parang si Akuma Kumombo, 100% lagi. Kaya matik, kahit anong gawin, ako pa rin yung lilitaw. Lalo kung nandyan si John Wick, si Motombo, yung gun bars sa yung mga ibibitaw. Magpakita ka ng bago, Rick, tipong may baho ring sisingaw. At kung yan yung di mo pang karaniwan, tol, huwag kang sisigaw. Okay, ang haba nung round ni J-Doc, pero palagpasin natin yon since hindi naman siya ganun hindi naman tournament yung battle na to. So, palagpasin natin yon. Pero ano siya, no? Halatado yung haba ng rounds ni J-Doc. So, tignan natin kung mas mahaba ba yung kay Rick or mas mahaba. Pero, regardless, focus tayo dun sa round 1 ni J-Doc and, ayun, gaya na sinabi ko sa inyo, technical bara ang mapapakinggan natin. Nagbanggit si J-Doc ng line about sa Everready, Kumugan, laban nila kay Poison, ano pa? Marami, 'di ba? Tapos siguro ano lang, maganda yung buong round 1 ni J-Doc. Ang kulang lang siguro doon yung setup, mga maayos na setup, malalakas na setup papunta doon sa pinaka punto, pinaka punchline, kasi nandun maganda na yung construction well constructed na yung well constructed na yung context ng round 1 ni J-Doc. Pero nakakapagtaka, 'di ba? Kasi bakit hindi
hindi impactful yung mga punches. So, syempre magba-backtrack tayo, and sa tingin ko andun naman yung delivery, andun naman yung aggression. So sa tingin ko ang kulang is effective setups para mas maging effective, mas maging effective yung pinaka punchline. So yun lang naman yung nakita kong kulang. Nagustuhan ko naman yung mga lines ni J-Doc dito, pero wala kasing DN eh. Yun yung kulang. Maganda yung maganda yung references, maganda yung mga punto, pero yung DN, yun yung hinahanap ko. So overall, goods yun. Bawi ni Rick, pakinggan natin. Unang banat, Trikinaro. Yo, it's been a long time bago nakabalik. Ilang beses nakatanggi kay Sight sa kanyang kada tapik. Lunod sa problema at isipin at sa gigil mas na nabik. Nasa rock bottom man ang buhay, suungkit matarik. Panay sugat ng mapatid at mga galos na naiwan noot sa balat kapalit. Ngayon anong magagawa ng Doc sa immune nasa sakit? Wag mo kong pandidilatan, wag mo kong tinatakot. Nasa gitna tayo ng gera, mali ka ng operasyong pinapasok. Hindi ako lame katulad mo. Nakada speed niya nararatel, corning jokes, inventong angle, punchline na wala sa hulog, tas panay selfie bars and after. Nililiteral, pagiging Doc sa kada lines niya bawat battle. Ironic lang na ikaw yung Doc na walang pinanghahawakang title. Self-proclaim na magaling. Kit sobrang wak ng stilo, kala sinong may benepisyo. Kaya bago mo ako resetahan, Doc, pakitaan mo akong resibo. Tas every battles pinagyayabang na dekada na siya sa gantong laro. But until now, walang improvement to. Tamang Doc ka nga kasi kahit ilang dekadang dumaan, walang pag-asang gumanda sulat mo. Like laban nila ni Vicente, pinagtanggol ni pa ng improvement to. Tamang Ganda Doc ka nun. nga kasi kahit ilang dekadang dumaan, walang pag-asang gumanda sulat mo. Like laban nila ni Vicente, pinagtanggol niyo si Platito pero meanwhile tinira din puta ang wex mo dun Bok sa barang wak din ng tot. Wala kang isang salita at dun ko na natumbok na wag magtitiwala pag kolorum yung Doc. So paano na lang? Kung saan mo sabihin yung ang sarap mo patuwarin, patsupain, hubaran, kantutin, alabira. For sure matitrigger ka rin na harapin, harasin, kumutsyat, bumastos sa kanila. Digital ang karma, Doc. Pwedeng mamaya maranasan niya nila. At ang pinakamasakit doon, tsaka nila isusumbat sa'yo lahat yon pag nagkaisip na sila. Pag nagkaisip na sila, o ano, di ba? Ganun to eh. Yung lagi mandadamay, keso ganto, ganyan. Tapos kakainin din yung salita, putang ng hipokrito. Pag nagkaisip na sila, at wag mong iisipin na kaya mo kung batain, tol. Di mo kaya aking gigil. Tangin na kasi nito eh, no? Fuck. Nag-choke. Sabi na nga ba, freestyle na yung ano eh, yung part na basta parang nawala na sa ano yun, nawala sa metro eh. 'Di ba? Napansin niyo ba yung pagkawala ni Rick dun sa linya? Dire-diretso niyang ni-spit eh. Tapos biglang nawalan ng puwersa. Tapos sabi ko, feeling ko freestyle ah. Akala ko naman siningit. Akala ko may sinadya niyang freestyle. Wala sa isip ko na nagcho-choke siya. Ang nasa isip ko freestyle, may freestyle sa gitna. Tapos magpo-proceed sa next na linya. Pero tangina, choke pala talaga. O ano, masakit na? Di ba yung... O ano, masakit na? Di ba yan yung gusto mong laro, tas ngayon parang di mo kayang lunukin? Na kahit bali-balik ta rin, di mo kayang lunukin? Na kahit bali-balik ta rin yung mundo, Doc, yun lang yung nag-iisang sakit na di mo kayang gamutin? Ako'y patient na merong dark side, psychopath pag na-OOP. At si Doc naman makikita nyong sa gamot niya na OOD. At yung laban nila ni Jabo, proud na proud sa pagkapanalo niya sa boto ni Wangbu na galing sa lutuan. Eh kaso lang tol, di na uubra yan sa champ ng sunugan. Tangina mo, Doc! Di ka talaga qualified sa finals noon, sadyang madaya at pakara.
Sa bagay, alam niya kasing di siya lulusot sa job kapag walang backer na kasama. Wala akong bilib sa estilo mo. Job backer, Palaging okay. sigaw lang ang lutang. At nakakatawang dok pa na may utak ang nakiusap sa buwang. Ito yung diamanting pinagyayabang nyo. Pues sa akin, maa-outshine, tagpas ulo sabay gang sign. You all see blood on his mouth, parang nagmumug lang ng blush wine. Call the ambulance sa hotline, mag-agaw buhay man ay that's fine. Gagaw buhay man ay that's fine. O diba? Talagang maaalala mo yan. Fuck this. Niwanang kitang flatline. Nag-uumpisa pa lang tayo, Doc. Pero dama na yung linyang panapos na si Doc naman na cancer ang pinagpa sa Diyos. Yun lang. Ando na tayo sa nakakabawi na si Jade, si Rick eh. Kaso nung tumunog yung flatline, sa halip na matapos niya ng maayos, ng malinis, nadapa pa ulit. So, ayun I will be honest with you guys. Itatabla ko sana yung round 1 kasi yung choke ni Rick Hinaro sa gitna, para sa akin nahabol naman niya. Dun after niya mag-choke, diba nakapag-spit naman siya ng ng mga lines. So sa tingin ko, habol. Pero hindi niya natapos ng maayos. Maganda na sana yung setup nung kung sino man yung nagpatugtog nun, kung sino man nag-play nun, diba? Maganda na, kaso nag-choke siya ulit, hindi niya na-spit yung panapos na linya. So, ayun, round 1, ibibigay ko yun kay J-Doc sa score na 8-7. Nagustuhan ko yung yung context ng round 1 ni J-Doc, pero ang nakukulangan lang ako sa impact. Andun yung aggression andun na yung sulat 'di ba? Kulang lang talaga sa siguro mga ilang maayos na setup, ilang mga salita dun sa setup para mag-pay off ng malakas yung punchline, parang ganon. Kay Rick Hinaro naman, sayang kasi andun na maganda na yung ang ganda ng umpisa niya, tuloy-tuloy, 'di ba? Ang ganda ng pagkakatahe. Na-spit niya ng maayos, ng malinis, pero nag-choke, nakabawi, tumabla, pero di niya natapos ng maayos. So, malinaw, J-Doc yun, 8-7. Round 2. Putang ilang yan. Bobo kasi gumamit ng props, kaya yung mga tao walang pakialam. Yung jabo na pinatay ko, puta ngayon pa nagpaparamdam. O sige, time na. Burado na round 1 niya Game. Pansin nyo ba yung mukha nito? Tignan nyo lang. Diba, di lang masyadong halata. Pero Rick, putang ina, mukha kang Big Sotong mataba. Tas yung chicks mo, ang pangit. Naku, tropa. Big Sotong mataba na may pulin bruha. E di pedophile ka. Tang ina, hype ka din. Big Sotong mataba, tas yung chicks kamukha ni Riza May. Hindi porket hindi nagamit ng mga una mo na kalaban, di natin yan pag-uusapan. Walang nagtangkang kumuhelyo sa'yo, Rick, kasi takot na masugatan. Kaya nung napanood ko yung laban mo na nilabasan ka ng peking baril, napasabi ako ng nakupo. Kasi umilag si Rick Hinaro ng bahagya. Kasi nung yumuko, kaya pinost ko kagad yung video, chinek ko kung may tumulong dugo. Bakit ka ba kasi umilag, putang ina ka? Baka madaplisan ka? Hindi delikado yung pagbunot niya ng baril, yung delikado yung pag-ilag mo, baka mamatay ka. Puta, ba't ka kasi umuyo ko? Napanood nyo ba yun, guys? Napanood ko yun diba? Napanood ko yun. Gawin, nagulat din ako na may laro ang baril yung kalaban ni Rick. Diba? Kalagitnaan ng battle, puta, naiisip mag-suicide. Hanep, ayos yung naisip mo na vision. Di mo na kailangan mag-suicide, tol, Doc na bahala. Ito lethal injection. Kita nyo naman kadabara, kayang i-penetrate mula comedy to hardcore. Kita nyo naman, busog sa kaalaman, kaya nakakasabay pa rin sa meta. Kasi mga berso mas pinatibay. Ito kaya nakakasabay lang sa bago kasi may Meta AI. Tangina nagtanong pa yan Meta AI. Ano ba yung mga pwede kong gamitin na referensya para sa parating naming laban ni J-Doc? Sinagot siya Simple lang, pagpunta mo ng event, pormahang K-pop. Putang inan to, kala mo kung sinong gangster umasta pagdating sa event. Talagang angas bay. Pero pag chinek nyo yung phone, yung tugtugan Gangnam Style.
Gangnam Style, o pwede rin tong April Boy pag inangat ha. Pues dito kita kakanain ha. Kasi pag tinalo kita ngayon, di mo kayang manalo, di kita pagbibigyan mamen ha. Lalo't nakita ko pa yung post ng putang inan to. Kasi ito yung bet niya sa parating naming laban. Yung caption, Rick motherfucking Hinaro. Uy, ayos yan. Ayos. Goods yun. Sino Pero nag-post? siya rin yung dahilan kung bakit ka nabaon. Yung pusta, sige itodo mo pa doon. Ilahat mo pa Ito. Ikaw yung pick de Prince de Jesus, kaya tus ka ngayon. Huli ka balbon, wala ka nang kawala pa. 2 buwan walang kain yung leon, kaya tsak na may malala pa. Sight, hindi ko to kamatch. Paupuin mo to sa Gedli. Kasi yung Big Sotong mataba, matatauhan pag pinukpok ko ng bote ng Pepsi. Kaya Tang ina issue yun, ah. kanyang bangkay, walang duda. At doon, dumilim ang paligid para kay Rick. Meron na bang nakakuha? Kung wala pa, anak ng puta, duguan na yung hinahatak. Parang pintaniwan luna. Ano bossing? Ano pang inaantay mo? Manggulat ka na, ikay kumanapa. Manggulat ka na, ikay kumanapa. Kaya game na, Rick Soto. Woo! Itbulaga na. Di ba? Ang sana mag-gets nyo yung pino-point out ko nung round 1 pa lang ni J-Doc. Gets nyo? Eto, mas malinaw kasi to eh. Mas malinaw yung mga references ni J-Doc dito. So, yung kaninang tinutukoy ko, andun na tayo sa construction ni J-Doc na maayos, na maganda. Andun na tayo sa structure, kung paano niya pinagtahi-tahi yun. Andun na yung mga punto, andun na yung delivery, yung aggression, yung context, yung references, yung angle, nandun eh. Latag na. 'Di ba? Yung aggression kasi ni J-Doc, hindi mahina, hindi malakas, nasa gitna lang. So, para sa akin, okay pa rin yun. Hindi siya reason para sabihin nating dragging yung performance, hindi. Kasi kahit pa paano maganda yung delivery, yung yung aggression niya. Pero ang komento ko sa round 1 na madadala ko pa rin na komento sa round 2 ni J-Doc, yung impact. 'Di ba? Ando na yung mga setup, maganda na eh. Kaso yung pagdating sa punchline, feeling ko hindi niya na-deliver ng intense, hindi niya na-deliver ng dapat na lakas ng boses doon sa punchline. Hindi niya na kumbaga hindi nagiging compatible yung delivery niya, yung pag-spit niya doon sa mga lines. And may mga setups na hindi nagiging effective, kaya hindi nagpe-pay off yung punchline. So maraming ganun, 'di ba? Pero kung titignan mo siya one-dimensionally, kung titignan mo siya, ang dami mo makikita, 'di ba? Ang dami mo mapapansin. Ang ganda ng pagkakatahi, ang ganda ng structure, yung context, yung punto, yung punchline, ang ganda. Pero yung puso nasaan? Yung puso ng sulat, 'di ba? Nasaan yung delivery? Ano yung tamang delivery dito? Ano yung DN dito? Ano yung gaan dito? So yun yung hinahanap ko. So, yun, 1 and 2, ganun yung nakikita ko kay J-Doc. Walang problema sa sulat, Doc. Walang problema sa sulat. Sa sa impact, 'di ba? Sa impact, sa setup, doon nagkukulang eh. So, yun lang para sa akin. So, Rick, pakinggan natin. Tangina neto ka puso ang buta. Baduy. Yan, ganyan siya. Mag-iimbento yan ng info marites kung dumalo. Nag-a-addict daw yung kalaban ng mamulat mata nyo. Walang mintis, lahat maalat, papalunok ko sa'yo. Parang David at Goliath kasi may tatamaan sa bato. Maling gubat ang pinasok, tsak patay yang inaso. Makakatakas ka sa bala pero di sa palaso. Uli umaapoy sa galit, tumingin ka sa mata ko. Ganyan matrigger si Ghost Rider, may iniiwanan na abo. Pati Dave yun niya sa pulo, sa pagkakupal
siya tutok. Dalang init pang sulo, kaya dali lang natupok. Kala mo sinong madiin, pero bitawan niya tulok. Astang gangsta na bad boy image na nakaimo na buhok. Unat na unat, tusok na tusok, talagang pababa, sobrang fine ni sir. Ganun na ganun yung mga buhok na sumasampal sa akin sa tricycle. Gago. Gago, sa totoo lang. Pag-angkas. Wala kang kabayo dun, homie. Battle MC na maangas pero hairstyle pang Little Pony. Imo ang guloid. At yung naalaban nila si Lip, may linya tong, they love the way they sleep. Parang pina-BJ ko si Lex Lord. Lex Lord? Siya boy sa video. Lex Lord? Puta Lex Lord? Ganyang linya binanat niya porque kalaban niya si Nestor. What a lame whore. Pagka stupid di na sensor. Nag-text sa akin si Lex Lord. Pumasok ka sa main door, tas talon ka daw sa next floor, gago. Ultimo si Lexi Lord sa lines. Ultimo si Lexi Lord sa lines na yon, ayun naging feedback. Pag tumalon ka daw sa next floor kahit papaano magka-impact, tangina kasi. Pati pangalan papaiksiin kahit di pasok sa linya. Porn artist na nga ginamit mo, di ka pa rin nakitaan ng tira. At kung idadamay mo, gang na dinadala ko para masabing may tira, pues ibahin mo ko kay Jobs, di kami same tol. Magkaiba tayo ng kinamulatang mundo, pwede naman ako sa ganyan kung bakbakan kanyang favor. Oo, sakto, mantra ka. Katawan ng meditation at tong punchline inassemble. Kaya itong gumugusto sa mantra, makikita nyong uupo sa temple. Yung such a lame tol. Punchline mo pambata, di man lang gumagalos on my face. Magmimistula tong si Ace. Tsak na matatagusan Ace. kada punchline na kayo nun na naka-full of blaze. Ano? Ito na yon. Yan na yung kaya mong gawin. Puta, di yan sa akin po pwede. Malas mo lang, Dok, ngayong walang takot yung hinahandle mong pasyente. Pang Wolverine yung dalang jeans, si I don't need your help. And I don't need this fucking dog cause I can kill myself. Pero, naalala nyo ba yung linya niya kay Don Rap? Sabi niya dun, oh, Kuya, this is my dog. Pakitaan mo nga sila Don. Ruh! Puta na ulol. Dun ka na pukol. Si Don Rap yung aso mo, pero ikaw yung tumahol. Gago. Tapos nagulat sa silent treatment. Akala mo binayas, grabe na. Sa bagay, ganyan talaga yung mga aso kinakain, pati tae niya. Wex kasi ng linyahan. Akala mo palagi, mananapak na to. Maghahamon ano. Manang mangyari ay ako ay papalag na ko. Papagawa kitang aso kay katana sa bagong earth, tas ako pakakagat sa'yo. Tangina mo talaga, Lex Lord. Tiro yun eh. Dahil sa'yo, Gago. napa-walk out, pati admins. Di naisip, yun ang sad things. Na wala nang bakbakang magaganap. Doon kay Lex Lord, tsaka John Sins. Okay. Yung tono. Pansinin nyo yung, pwede nyo ulitin after ko sabihin yung mga punto ko. Yung tono ng delivery ni J-Doc versus sa tono ng delivery ni Rick Hinaro. Magkaiba. Si J-Doc monotonous. Para sa akin lang. He's monotonous. Paano niya dinideliver yung setups, dun sa punchlines, pare-parehas. Kay Rick, andun yung hina, lakas, dire-diretso, stop, punto. Diba? Andun eh. So, mararamdaman mo yung diin ng which is tama tayo kanina. Bago tayo mag-start, sanabi ko talaga lamang si Rick Hinaro sa delivery. And pinakita niya dito sa ganitong kadikit na battle na kung titignan mo siya punto per punto, reference by references, angle versus angle, enough yun para sabihin table yung mga binanggit nila. Pero may isang kategory na sa tingin ko mahirapan si J-Doc talunin yun, which is yung yung delivery ni Rick. So yun, ulitin ko, para sa akin lang naman si J-Doc si monotonous. Kung ano yung tono niya dito, ganun din yung tono niya sa kabila, yun din yung tono sa kabila hanggang sa pagdating sa punchline. Kay Rick Hinaro, may mga hina, may lakas, may hina, tsaka pag dumating dun sa pinaka punto, pinaka punchline, ramdam mo
yung impact, yung bigat. So sa tingin ko, bibigay ko yung round 2, konti lang, 9-8 in favor of Rick Hinaro. So kanina, binigay natin kay J-Doc yun sa 8-7 na score. Then kay Rick Hinaro naman sa round 2, 9-8. So that's 16 all, 8-8 para kay J-Doc, 7 and 9 para kay Rick Hinaro. So round 3 will be our deciding round game. Marunong ka magbilang, pre. 32 yon, 32 na yun. Tangin tong haba mag-setup. Pasyente kita. Yan yung mga naisip mo na lyrics. Ulul, hindi nagre-reseta yung doc ng generic. Okay. Totoo Siya naman. ay repin sunugan. Totoo naman. Pero, pag tinanong mo kasi ako, kakatapos ko lang nagkaroon kasi ako ng sakit. So, hindi ko na i-disclose kung ano. Basta nagkaroon ako ng sakit. Tapos, syempre, nagreseta. Branded. Tapos, doon sa clinic kasi, sa clinic ni Doc, meron din siyang mga medicines na binebenta. Nakabili na ako sa Mercury. Pero bumalik ako doon kasi basta may concern. Bumalik ako doon. Tapos bumili ako ng gamot sa kanila doon sa clinic. Hindi siya tulad doon sa nabili ko sa Mercury na branded. So ang point of view ko, syempre yung nabili ko sa Mercury, branded yon. Tapos yung binebenta doon sa clinic, generic. So hindi nagre-reseta ng generic, pero pwedeng generic yung bilhin mo if kapos ka sa budget. 'Di ba? So ganoon. Siya ay hindi pasyente kita. Yan yung mga naisip mo na lyrics. Ulul, hindi nagre-reseta yung doc ng generic. Siya ay repin sunugan na nagmula sa Batangas. Angas, parang gago. Sa 29 kilala yung Batangas, wag mo nga kami tinatarantado. Tas gusto mo yan mapalaganap? Sa 29 kilala yung Batangas, halatang nahihibang pangato. Tas gusto mo yan mapalaganap? Wag mo nga kami tinatarantado. Subukan nyo simulan yung sunugan sa Batangas, sasaksakin kayo ng tao. Kasi putang inan to, ako'y natuklasan ni Mike Sip. Yay madalas niyang ibalita, nakapalitan ng bara si Poison sa harap ni Looney. Sablay naman yung pinakita, dikit na laban binigay kay 30. Pakinggan nyo yung delivery ni J-Doc para maintindihan nyo kung ano yung pinipinpoint ko kanina pa. Mike Sip, yay madalas niyang ibalita, nakapalitan ng bara si Poison sa harap ni Looney. Sablay naman yung pinakita, dikit na laban binigay kay 30. Pare-pares, diba? Aba puta, pambihira. Parehas Kasi ulit. intimate naman dapat kalaban niya nun, kala mo siya pa nagbigay partida. Diba? Pare-parehas Narinig ko siya yung nag-text, tono. Ako ay hagalpak na. Doon ko napatunayan kung gaano siya katanga kasi nag-flex siya ng mga senaryo kung saan pumalpak siya. Bakit? Ano ba nakaka-proud sa mga nagawa mo? Sige, pakisagot na lang yan. Nakaka-proud bang maging payaso sa gitna ng seryosong labanan? Recorded lahat ng aking ebidensya, hindi mo yan maikakaila. Talagang nakakahiya na kahit habang buhay ka maging proud sa mga nakalaban mo, yung mga nakalaban mo, di kayang ipagmalaki yun sa iba. Kaya kung nasaksihan nyo lang yung paglalakbay nito sa battle rap scene, malalaman yung siya'y nagpapanggap pa nga po sa lahat ng sa lahat ng liga talagang lalapag na dayo kaso madalas mapako sa patibayan. Walang classic na duelo, improvements, walang pagbabago kaya tong naghahangad manalo tila naghahanap ng talo lang sa pangit ng bigayan. Nalulung ka na sa battle rap, putawak ka pa rin. Habang ako kadasalang mas lumalakas, ganun kagaling. At kung pisikalan lang, tsak abo patumen. Parang si Hellboy isinalang, nag-aapoy paggalit. Kaya pagkatapos nun, bigla siyang nawala sa eksena. Pansamantalang nagretiro. At pagtapos ng ilang buwan, guess what? Dito siya sa Motos nagbabalik. Di mo ba naisip that day,
na kung pansamantala kang nagretiro, pagtapos ng ilang buwan, ito naman yung back pay. Kaya tigil-tigilan mo ako pag malaki yan ng puro lang kabalbalan. Lahat yan kapalpakan. Kasi yung mga niyayabang mo iho, puro lang kasuputan. Huwag ka dito magpabiboy ay walang kabuluhan. Tas dito sa Manila, naghahangad na ako'y mapaatras. Baka pauwiin ko pa yan at magkagulo lang. O itong Batangas pasisiklaban para bumalik Batangas. sa sunugan. Batangas. Isang proud na taga-sunugan na ngayon nakikilapag na lang sa dinya teritoryo. Kung saan sangligan na rin makikita. Naging makoy na rin si Loco. Dating sunugan champ na di man lang nabigyan ng chance hanggang sa napaglipasan na ng time. Kaya anong Ricky Naro, baka Ricky Rubio walang makaalala sa pinakita mong prime. Kasi yan na yung kapalaan Okay. mo, Rick. Para kang kandilang nilapag sa hindi madilim. Na sakada may magpapaapoy sa'yo, papatayin ka rin. Nagangad kasi ng mataas na respeto. Nagangad kasi ng mataas na respeto, kaya yung angas, mas pinatindi niya palalo. Mga amba mamumunggo, tas mangungwelyo pa nga to. Kaso pag nagkaroon ng komosyon, alam mong mabilis magtatago. Kasi nung nilabasan siya ng peking barrel, putang ina, umilag din si Gago. Tas sa batang parola, nagsusubok, naghahanap ng away, puta sa akin ka pa bibili. Sa peking barel, umiilag ka, sa tunay nga di ako nabibingi. Kasi kahit itanong mo kay Vicente, kay Da Vinci, normal na lang sa aming may makitang nakahandusay sa kalsada. At bawal kang tumakbo doon dahil baka mapasama ka. Kaya papanoorin mo na lang yon hanggang tumatak sa iyong alaala. Kung sa peking barel, umiilag ka, paano kapag ganun kalala na? Bata pa lang, masama. Bata pa lang, makasalanan na tong mata ko sa mga pangyayaring ganun kabrutal pa. Habang ikaw, 10 taon pa lang naglalaro, ako sumusugal na. Kaya, sumusugal na. Kaya pasensya na. Hindi pa to yung 100% ko. Ako'y humihingi ng tawad dahil hindi naman to yung Rick na inaantay kong tawag. Sabi na nga ba, maglaland din sa ano eh. O na pa lang, round 1 pa lang eh. Kasi, hindi niya binubuo, hindi niya sinasabing Rick Hinaro or RH. Rick talaga yung ano, yung sinasabi ni J-Doc dito. So, round 1 narinig ko na yun. Akala ko sa round 1, maglaland yung Arik, diba? Arik, Alarik or Arik, diba? Akala ko ganun. Pero 1 and 2, wala tayong narinig about doon. Round 3 pa, ender pa. Regardless of anything, consistent si J-Doc sa 1, 2, and 3. And yung assignment ko kanina sa inyo, na pakinggan nyo kung paano mag-deliver si J-Doc. Diba? First line, ganito yung tono. Second line, same ng tono. Third line, same ng tono. Fourth line, same ng tono. So, paabi ko sa inyo, para sa akin, monotonous talaga si J-Doc. And kukulangan talaga ako ng flavor doon sa delivery niya, doon sa kung paano niya i-deliver yung kung paano niya i-spit yung mga lines, punchlines, haymakers niya. Doon nagkakatalo guys, pero nevertheless 1, 2, and 3 ni J-Doc, para sa akin magkaka-level yon. Hindi humina, hindi lumakas, ganun lang, no, gitna lang. So, ayun. Round 3 ni Rick. Pakinggan natin. To, dinamay pa yung mga binaril sa kanila. Pakialam ko doon, di naman ako. Tapos hindi daw sa tunay na beat ng baril daw, hindi siya nabibingi. Talaga, totoo ba to? Sige nga. Hindi nga oh. Hindi daw sa tunay na beat ng baril daw, hindi siya nabibingi. Talaga, totoo ba to? Sige nga. Hindi nga oh. Di nyo ba napapansin? Gago. Ano yun? Icebreaker yun. Yung ginawa ni Rick. Kasi pala parang sa buong battle, ang tahimik ng crowd sa kanilang dalawa eh. Pero yun, icebreaker yung ginawa niya. Maganda yun. Nabuhay yung crowd. So, ayun. Para sa akin, magandang atake yun or panimula sa round 3. Na beat ng baril daw, hindi siya ako. Tawa ako eh.
Tapos hindi daw siya sa tunay na beat ng baril daw, hindi siya nabibingi. Talaga, totoo ba to? Sige nga. Hindi nga oh. Game. Tawa. Di nyo ba napapansin? Tawa gago. Every round 3 niya kada battle, paawa effect laman ng sulat. Pinapalabas niya laging minamahina yung pulo na kahit minsan di naulat. Huwag mo nang paatrasilahin yung mga liga, Dok, kasi lahat niya nakausad. Ironic lang na ikaw yung Dok, pero ba't ikaw pa tong may dinadama na sugat? Wala akong hate sa pulo. Respeto sa liga at kay Tito Shernan. Maliban sa beach na nagbibidat umaasta na best man, didibdibin mo rekta sa chest ang aking peace pare pex man. Pon ka ni Shernan, paano mo ako machi-check? Mate, basa ko iyong game plan. Game! Ito yung laging sinisigaw na loyal siya sa pulo. At dun nakadepende, sinabihan si Jabo na walang bahay na permanente. Pues anong ginagawa mo Wala dito? Rick Hinaro na to, guys. Para sa akin, Rick Hinaro, nakuha na ni Rick to. Ibang-iba yung gap or yung difference sa delivery kitang-kita eh. So, ayan, tapusin natin to. Tsaka sa punchline, sa punto, yung bigat ng yung sinasabi kong impact, yung bigat ng impact. Mararamdaman mo kay Rick Hinaro na hindi mo mararamdaman kay J-Doc. So, yun. Tapusin natin to, guys. Ba't sa ibang bayan humahagkan? At kung talagang loyal ka sa pulo, ba't sa isla ka ng moto sumasagwan? Kasi strat niya, sa hanay ng mga big fish yan tumatabi. Tas papangalandakan niya sa lahat na sila tong inaapi. Magpapakadesperado para sa atensyon. Doon siya nagbaka sakali na kahit 8-8 na yung lagay, pinipilit magpakabayani. Alam kong ginagawa mo lahat yan. Alam kong ginagawa mo lahat yan dahil sa katanungan ng iyong isip na si Lax nakapag-flip top na halos dati panaginip. Si Andros nakapasok na din at isa sa nabibigyan ng TF. Si Don Rap na binabata mo lang dati di na naiibsan yung init. Oo, tama yung Aray. yung anggulong nasilip. Kaya ganyan ka desperado kasi di ka makapag-flip top kahit na ano pang pilit. Bitch! Litaw na litaw yung Bigat to, pag-insecure na punto. JD, please stop. At wag mong isisi sa amin yung sagot kung ba't hanggang ngayon wala ka pa rin sa flip top. Kitang durog yung kanyang puso sa nagawang alay at talata. Nakakatawang Dok pa yung sangkot at isa sa mga nagpapaawa. At oo, napag-iwanan ka na. Tanggapin mo hanggang dyan ka na lang sa bottom tier. Pasalamat ka kay Sight, ako binigay niya para i-revive career mo. And now, I'll make it clear. Pero saludo. Tumanggap ka ng battle sa RH kahit delikado atay. Para na rin tayo magkabatid sa liga, kaya sa onting bigayan sanay. 100% yung pinaglalaban. At yung matalo, patay. Eh kaso gusto ni Sight, hating kapatid, kaya 50-50, lagay. Ay, ganun, tayo na. Rick Hinaro yun, guys. Malinaw. Mas nagustuhan ko yung mga punto ni Rick Hinaro para kay J-Doc about dun sa flip top, about dun kay Don Rafael na binabata pero nakapasok na sa flip top, kala Andros, kala Lax, diba? Nagustuhan ko kung paano ginawan ng kwento ni Rick Hinaro yung angulo na yon at para sa akin swak talaga yon. Sobrang bigat ng dating nun para sa akin, lalo na si J-Doc is taga-pulo, 'di ba? Yun yung punto, yun yung context ng round 3. So, yun, para sa akin 9-8 in favor of Rick Hinaro. So, round 1, J-Doc yun. 2 and 3 malinaw na Rick Hinaro. So, that's 8, 9, and 9. 16, 25 points versus 24 points ni J-Doc. So, 1 point lang. Round 3 na nagkatalo. Judges. Ako, J-Doc. Sorry. Ako, Rick Hinaro sa second and third. Round 1, J-Doc yun. Isang beses para sa kanila. Palagi ng beses. Siyempre, palagi yan sa mag. Para kay Jax, siyempre. Ah! Pero ang boto ng hurado, 2-1. Mag-ingay para kay J-Doc. Shoutouts kay Rick Hinaro. Yo, shoutout kay Rick Hinaro. Solid na laban yun. Shoutout sa pulo. Okay, either way, no? Naging either way sa kanila yun. Sino kaya yung isang bumoto kay? Pakinggan natin.
So, Batman, ito yung tunay na dugong pulo. Ayun, shoutout kay Iwayan, kay Juan Ba't Calor, kaya? kay Tupac. Tapos yun, tangin na mo Jabo, pinatalo mo rin ako kasi talo ka ni J-Doc. Da Vinci, binoto ko sa round 1 si J-Doc. J-Doc, yeah. Mas malinis yung rounds ni J-Doc. Samantalang kay Ricky Naro may Nag-choke. mga parts sa round 1 niya na nag-stutter siya. Tapos hindi ko alam kung medyo sumablay yung pop props niya dun sa Yung dulo. sa flatline. Kaya hindi niya rin na-spit yung round 3 ng round 1 niya ng MR. Sa round 2, binigay ko pa rin siya kay J-Doc. Ganun pa rin, same thing. Hindi ko pa rin maramdaman si Ricky Naro. Although malalakas yung mga binibitawan niya, pero hindi ko maramdaman yung intensity. Baliktad pala. Sinasabi niya. Kay J-Doc naman, iba, sobrang iba. Consistent siya mula round 1, round 2. Tama naman, consistent. Doon na nag-step up si Ricky Naro. Kaso too late kasi nakuha na ni J-Doc yung round 1 at round 2. Pero binigay ko pa rin kay Ricky Naro yung round 3. So 1 and 2 kay J-Doc, round 3 kay Ricky Naro. So J-Doc. Okay. Binoto ko si J-Rick. Binoto ko si J-Doc. 1 and 2 kay J-Doc. Tingin ko sa 3 tabla sila. Mas maganda yung mas maganda yung nito, angle medyo mas maganda yung angle nito ni Rick Inaro sa round 3. Pero ito si J-Doc naman tuloy-tuloy pa rin yung punchline. Consistent siya. 1, 2, 3 kaya binoto Tama naman. Consistent naman si J-Doc 1, 2, 3, which is ayun nga yung sinasabi ko sa inyo, consistent. So, I think si MJC yung huling judge at siya yung bumoto kay Rick Hinaro. Pakinggan natin to. J-Doc. Unpopular decision, MJC. Siya yung siomay. Yung perspective ko kasi, punch count. Tapos, round 1, binigay ko kay J-Doc. Yeah, malinaw. Round 2, kay Rick Hinaro. Nagustuhan ko yung pasok ng momentum niya hanggang sa pumasok sa rounds niya. Round 3, naging deciding factor konting-konti para kay Rick Hinaro. Nagustuhan ko yung Parehas nga kami ni MJC ng naging boto dito. Parehas kami, konting-konti lang. Tsaka mas nagustuhan namin yung round 2 ni J-Doc, ni Rick, 'di ba? Kung paano niya nakuha yung momentum. So parehas kami. Topic niya. At saka napansin ko kay J-Doc parang pababa yung niya, yung energy niya. Inumpisa niya malakas, bumaba. Pero kaya sobrang gahibla lang para kay Rick Hinaro. Kasi fan ako ng punchlines at nagigets ko yung mga niya, mga references niya. Although yun nga, napansin ko kay J-Doc, bumaba yung energy level niya. Bandang dulo na ng round 3. Pero sobrang dikit nun. Kaya congrats pa rin kay J-Doc at props pa rin kay Rick Hinaro. Yun, so that's it. Sa MJC pa ang naging kaparehas natin na boto sa battle na to. So yun, na-enjoy ko yung battle at sabi ko sa inyo, umpisa pa lang dikdikan to at kaya nga personally I picked this battle to watch and to review. And ayun, nakita naman natin, sulit naman, either way yung naging boto. 2-1 in favor of J-Doc. Mali tayo doon, pero I think sapat na parehas kami ni MJC nang nakita sa battle na to. So ako, I'll go with Rick Hinaro pa rin talaga for me. Pero yun, hindi ko babawiin yung mga sinabi ko kanina kasi yun yung judgment ko sa battle na to. And which is, sabi rin ng mga judges kanina, consistent si J-Doc, which is ako, sabi ko nga, sobrang consistent ni J-Doc. Hindi siya umina, hindi lumakas, consistent lang siya. Kung ano yung pinakita niya sa 1, yun yung pinakita niya sa 2 and sa 3. Then kay Rick Hinaro, same kami ng explanation ni MJC. So, yun lang. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.